kong pasalamatan lang ng Panginoon sa tatag at hindi kami nabilang sa kalungkutan. Amen. Sa isang taon na pagpanaw ng aking asawa. Sa araw po ito, inayayahan ko po ang bawat isa sa atin na makapagbukas po sa buko ng mga awit, chapter 92, verse 1, 4, and 2. Ang sabi po rito, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpupuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang pagpakilala ng iyong magandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. No? Ang sabi po, ulitin ko po, ang sabi po rito, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos. Amen. Amen. So kung tayo daw po ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay po, oras, maging araw man to o gabi sa ating mga buhay, no? Nakikita po yung katapatan ng bawat isa. Amen. Gayun din ang katapatan ng Diyos sa buhay natin, no? Gayun din naman po sa tuwing umaga daw po, no? Makikita daw po yung magandahang loob ng Diyos. Amen. At kung tayo daw po ay nagpapasalamat sa Diyos, amen, ay atin daw po nire-respeto ang lahat ng pag-aari niya. Amen. Dito sa mundo, amen. Pagpapakita po ng pagkilala sa Diyos sa lahat po ng pagmamayari niya sa lahat ng bagay dito sa mundo. Amen. Kaya naman po mga kapatid ko, inaayayaan niyo po ang bawat isa sa atin na magpasalamat po sa Diyos. Amen. Sino po ang may nais at ibig na papurihan ang Diyos sa araw na ito? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Ross. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Nais ko pong magpasalamat sa buhay ng Diyos na araw-araw na tumakilig sa aming pamumuhay, sa bawat oras na aming ginagalawan. Ito ang naiyak. Kung pasalamatan lang ng Panginoon sa tatag at hindi kami nabilang sa kalungkutan. Amen. Sa isang taon na pagpanaw ng aking asawa na binigyan niya kami ng lakas, pati ang aking mga anak. Amen. At nilibang niya kami sa kanyang mga kamay. Patuloy niya kaming ginabayan kahit na nakakalungkot na, pero pinipilit po ni Lord na bigyan kami ng kasiyahan sa lahat ng bagay na aming ginagawa sa aming pamumuhay, lalo-lalo na po yung kagalingan at payapang buhay na natatamo namin sa piling niya kapag may kalungkutan. Talaga pong gamot yung pagbabasa ng Biblia. Amen. Sa kalungkutan, sa lahat ng bagay. Yun lang po at lubos akong nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, sa Diyos na pagbuhay. Amen. Tunay po ang kapatihan ng Diyos, kagandahang loob niya sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Amen. Sa kabila po ng ating mga naramdaman, ating po, amen, yung sumasagi po sa ating puso na hindi po kalungkutan. Amen. Sa pagkawala po ng ating pinakamamahal. Amen. Alam po natin na yun po yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No? At wala pong question doon sa ating mga buhay. Amen. At baka niyo pong mga alaala ay mananatili sa ating isipan magpakailanman. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians 5 verse 18 po, no? Ang sabi po ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Amen. Ito daw po ay pakikipagbahagi po ng bawat isa sa atin na patungkol sa Panginoong Hesus na lagi daw po tayo magpasalamat sa Diyos. Sa lahat ng mabubuting bagay, amen, sa lahat po ng ating napagtagumpayan, sa lahat po ng ating naranasan, ay ang pagpapasalamat lang po sa Diyos ang dami niyang hangat. Amen. Na tayo mong nananais ng Diyos ay ang pagtingala natin at pagkilala na ang Diyos ang may gawa ng lahat sa ating mga buhay. Amen. Sino ba po may nais at ibig magpasalamat sa Diyos?
Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mami Lori. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mapagpalang umaga po sa Magpapasalamat ko lang po nung maayos na nakarating kami ng La Union nang walang nangyaring anumang bagay na ikapibigyan ng pagkakaroon. Nadala ko yung aking kapatid na siya na lang nag-isa sa akin sa Pilipinas. Sa ngayon po nagpapasalamat ko po dahil kahit po hindi okay yung mga nilakad namin, siguro po hindi talaga kalooban ng Diyos. Kaya hindi niya po ako pinapayagan. Tinatanggap ko po dahil siguro nga po ayaw niya po akong umalis sa bahay ng Diyos na ito. Kaya po salamat po sa Diyos dahil maraming bagay na pinagkaloob niya sa akin, mga bagay na biyaya, kalakasan at ibay ng kalooban. Salamat po sa Diyos dahil hindi niya ako hinahayaan na kahit sobra-sobra po ang pagod, hirap sa araw-araw. Hindi niya po ako pinababayaan na manghina. Dahil siya lang po nakakapagbigay ng lakas ng aking kalooban at ibay ng pananampalataya. Salamat sa Diyos na buhay dahil marami pong nagagawa niya sa akin. Salamat po. Amen, praise God. Kita-kita po yung pagsama ng Diyos sa buhay ng mga ganun. Talagang pag tinawag ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos. Amen. Walang makakapigil po sa bagay na yan. Kahit ang ating mga pamilya, kahit po sino man, kapag tinawag ka talaga ng Diyos, ano man, ang iyong gawin, like Jonas, ano man, kahit ano ang gawin mo sa buhay mo, kapag tinawag ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, yun ang mangyayari at magaganap sapagkat ganun ka makapangyarihan ng Diyos at lubos po natin yung pinagtitiwalaan. Sino man po may nais at ibig magpasalamat sa Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ng mga kapatid. Pagpalang umaga po sa lahat. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos, hindi sa... Ako'y nagagalak sa mga bagay-bagay. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa araw-araw na buhay na hindi ko alam kahit ako nagkakala ko sa aking sarili kung saan ba nanggagaling yung sigla ko. Alam ko na bigay ng Diyos eh. Pagmulat ko lang sa umaga hanggang sa sumapit ang dilim, bago ako matulog, pagod yung panglupa ko. Pagod. Sa panahon na ako'y inaabot ng sobrang, alam mo na, di ba? Ang Diyos lang ang lagi kong kausap. At pagkatapos nun, bumabalik yung aking normal na lahat naman tayo dumadaan sa ganung bagay, pero kitang-kita ko yung kamangyarihan ng Diyos na suma sa akin. Kasi alam niyo po ba, sa edad ko na to, senior na ako. Salamat sa Panginoon, binigay ka Satanas. Wala akong bagay na dinadaig sa aking physical na katawan. Amen. Salamat sa Diyos. Wala. Hindi ko nakakaramdam ng mga bagay na although marami namang problema kang nakikita, yung mga mahal mo sa buhay na nagiging dahilan kung bakit nabibigatan ka. Pero yung mga bagay na yun, hawak na po yun ang Diyos. Amen po ba? Amen. Yung mga ganang sitwasyon, hawak po yun ng Diyos. Kaya huwag kang makalimot na sa buhay mo, pag-isip mo sa umaga, bago ka matulog, yung iyong pamilya, pinababalutan mo ng proteksyon ng Diyos at inihilig ko silang tawad araw-araw sa Panginoon. At naniniwala ako na kung ano nararanasan ko sa buhay ko ngayon, darating din ang panahon na mararanasan din ang aking pamilya. Salamat sa Panginoon. Yung kalusugan at kalakasan na bigay niya sa akin, sapat na yun sa kanya po ang kapurihan sa ngalan niya. Amen. Ganda po ng, mga pagkatao po sa araw na ito. No? Ganun po talaga kapag connected tayo lagi sa Diyos. Amen. Darating talaga yung ating mga hiling sa ating mga puso ay pagbibigyan ng Diyos. No? Sapagkat ating po nalalaman, sabi po ng tao na yun, kapag kay Kristo,
konektado, may pagbabago. Amen. So, yung may pagbabago sa ating mga buhay. Amen. Asahan mo natin na nakikilos ang Diyos. Ano man ang ating gawin, ano man ang ating saan na tayo mapunta, mapagpad, ano man yung ating mga request. Sa mga buhay na ito, lagi na ang diligin ng Diyos. Anong sekreto? Dapat lagi kang konektado. Amen. At ganyan si Mama Mary sa God, buhay ng Diyos. hallelujah. Amen. Salamat po sa Diyos. Sino ba pong may nais at ibig na magpatotoo sa Diyos? Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Mama doon. Salamat sa Panginoon. Dahil po, nagpapasalamat po ako sa buhay ko na nung Martes po, nagpatsing po ako ng sugat. Iyon po, alam niyo po, wala po ako naramdaman. Pero alam niyo po, nung tingnan ng ating mahal na pastora, ang sugar ko napakataas. Sobra po, talagang, alam niyo po, ang taas po niya, 315. Taas. Kaya alam niyo po, yun po ang pinapasalamat ko sa Panginoon na talagang hindi niya po sa akin pinaparanas ang kabigatan na ano po ang taas ng aking sugat pero hindi ko po naramdaman na ito po ay magpahirap sa aking katawan. Kaya yun po, salamat talaga sa Panginoon na napakabuti po niya talaga. Nasabi po nga po sa kapag kay Kristo, konektado ay nagpagbabago, totoo po yan. Amen. Salamat talaga sa Panginoon na talagang kagalingan, pinagkakalo niya po sa akin lahat, pag sa akin. Salamat po sa Panginoon, Kristo sa lahat. Amen. At sige po, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ng Sister Janalisa. Pagpalang umaga po sa Panginoong Diyos at sa ating buhay. Tunay nga po ako po ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Na nung po sumama po ako sa Tiago, nung po Biyernes. Nung po kasi nga, di ba, nagkahiwalay kami ni Brad Lito. At nung nakilala ko si Jesus, lahat po nung nangyari sa aming buhay ni Brad Lito, kung anong nangyari po sa aming buhay, nung nakilala ko si Jesus, at tinanggap ko sa aking puso, sa aking buhay, nakalimutan ko lahat yung nangyari. Nagulat na ako. Pagising ko isang umaga na nandito na ako, sabi ko, ano pang nangyari? Kung hindi nga po, may magpapaalala sa akin, bawa po di ba yung nasa paligid mo yung mga hindi, yung mga unbeliever, di ba alam nila yung mga nangyari sa buhay mo, yung mga gano'n. Nagulat po ako, bakit nung nasa Tiago ako? Bakit lumabas siya sa bunganga ko? Sabi ko nga ba't kaya bigla lumabas siya sa bunganga ko? Nung ako yung nasa right na, naggulay-gulay po ako na biglang pinaisip ko sa akin ng Lord ko na yun po pala nangyari sa buhay ko. Kailangan ko talaga siyang ipaalala na sabi mo. Maraming tao ang makaalam na kung ano yung nangyari at pag nakilala mo si Jesus. Amen. Iahayag mo siya sa kanila na totoong buhay ang Diyos kung saan Amen. pinago ka niya once na makilala mo si Jesus. Lahat talaga po ng ginawa ng Diablo sa buhay mo, ipapalimot niya sa'yo kasi puro kagalakan. Bagamat minsan nakapagod ako. Pero yung galak, yung sa puso talaga natin yung galak na hindi natin maipaliwanag. Kaya yung mga bagay na dating pinapangarap natin, hindi na natin gusto. Kasi nga meron yung sa puso natin na hindi natin maisip, maunawa ko ano po kayo. Kaya na inuwa po ko doon yung sasalita na ako, sabi ko, bakit kaya naaalala ko dating po kasi wala na yun. Hindi ko na po yung maalala. Yun nga po binabay study ako ni Mama Mars. Ihayag ko para mawala yun. At nung inihayag ko po yun talaga, ako po ay gumising. Wala na po akong maalala. Kahit kunti. Kaya sabi ko nga po, ano kaya nung nangyari sa buhay namin mag-asawa? At salamat sa Panginoong Diyos na lahat ng nangyari nagkaroon sa aming Diyos mag-asawa. Wala pa ako sa Panginoon. Ay inalis niya. At sa Diyos po lahat ang kapurihan. Amen. Praise God. Amen. Nakita po talaga. Yung pagbabago po sa mga nais at ibig po sumunod sa Panginoon. Pagka-connected ka talaga kay Jesus. Amen. Darating talaga yung pagbabago sa buhay mo. Salamat sa Diyos. Na sa puto ng buhay mo, ikaw ay makakaranas po na mula sa kadiliman hanggang sa liwanag. Amen. From darkness to light ang ating Amen. magiging buhay. No? At pag nandiyan na po tayo, lumalakad na po tayo sa pag-ibig ng Diyos, no? Wala po yun. Lumalakad tayo sa pag-ibig ng Diyos, magkakaroon po tayo ng restoration sa ating buhay. Amen. Amen. At makararanas po tayo
ng great joy sa ating mga buhay. Diba? Ay pabutin po ng Diyos sa ating mga buhay. At kapag tayo po ay lumalakad na po sa pag-ibig at meron na po tayong great joy sa ating mga buhay, ang Diyos na. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen? Di ba? So, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay din namin. Nakita ko lang po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat po kay Lord at hindi ko ginawa yung bagay na kinabukasan niya wala na ako. Pero tinawag ko sa malakas sa loob ko na huwag mong gawin yan. Kaya Salamat po sa Diyos, mamas. maraming salamat po sa inyo, sister. At pinalakas niyo po ang aking Lord. Ngayon ay ito pa rin po po yung sinabi niyo sa akin na kaya ko po yan. Kaya, maraming salamat sa inyo lahat. Maraming po po kayo. Amen. Thank you po. Thank you po, Lord. Thank you po, Kuya. Thank you po. Amen. Tunay po na ang kabutihan po ng Diyos. Amen. Ay sumasa ating lahat. Amen. Talaga po ang kagandahan ng loob ng Diyos ay nararanasan ng bawat isa sa atin. Amen. At ako na lamang po ang magpapasalamat sa Diyos. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa isa na namang umaga na tayo muli nagtanipon. Amen. Nagbibigyan ng Diyos makapagpatuloy, sumamba, maglingkod, papuri, mag-unwind sa kanyang presensya, makapagpahinga. Amen. Tunay po na ang araw na ito ay magiging makabuluhan po at yun po ay ating nalalaman. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos lahat ng mga blessing na ipinadalo niyo po sa buhay ko at sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. At man ang ating nararanasan, alam ko po na dadanasin po natin ang katagumpayan sapagkat ang Diyos po ay sumasa atin. Amen. Salamat po sa buhay ng Diyos, sa pag-iingat niyo po sa akin, sa aking pamilya, gayon din sa inyong lahat. Sa Diyos po ang kapangyarihan sa lahat ng Amen. bagay na ating naranasan. Salamat po sa Diyos. Bibigay ko na po ang susunod na buhay sa buhay ng Sister Margie. Palakpakan po natin ang